nyo ba? Hindi. Peke yan. Dahil hindi nyo nakita at hindi nyo kayang patunayan yung mga hinihiling nyo sa amin. Sige, labas nyo yung Diyos mo. Sabay kami tatalon sa building. Kung sino ang mamatay sa amin, siya ang peke. Ilabas nyo. Huwag kayo yung maghaharap dito. Kaya yabang nyo, lalo ka na real talk. Sino ka ba? Sino ka? Isa ka lang namang kampon ng Diablo. Ang pinag-uusapan dito, ang aral ng Biblia. Ang pagpapakabanal. Sino ba ang lumalaban sa kabanalan? Di ba yung mga kampon ni Satanas? O di ba gusto nyo kaming gibain? Gusto nyo gibain ang aral ng pagpapakabanal na siyang kalooban ng Diyos. Lumalaban kayo sa salita ng Diyos. Itong tandaan mo, Rel, mula ngayon, unti-unting mawawalan ng boses ang tulad mo. Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi mo ipinapahayag ang katotohanan. Tinatanggalan kita ngayon ng karapatang makapagsalita sa kahit sa anumang bagay. Hanggat hindi mo idinideklara ang salitang nararapat para sa isang tunay na katawan ni Kristo. Kaya yabang mo. Darating ang panahon, luluhod ka sa harap ko, magmamakaawa kang ibalik ko ang boses mo. Sa ngayon, magbunyi ka, alipustahin mo ko, alumarahin mo kami. Dahil ang pang-alipusta mo sa ROG, sa Diyos naming tunay na banal at buhay, inaalimura mo. Tandaan mo yan. Okay, hello. Hindi umipik yung deklarasyon mo, te. Nakakapagsalita pa rin ako. Ito lang naman sabi mo sa pagpapakabanal. Yung pupunta ka sa akin at lalamukusin mo ang bunganga ko. Kabanalan ba yan? Napakapaimbabaw nyo talaga mga ROG. Mga ROG na mga mayayabang at wala namang mga bitaw. Ako, bakit ko kayo aalimurahin kasi peking Diyos kayo? Ako, naniniwala ako sa banal na kasulatan. Sabi ng Diyos, ako lang ang nag-iisang Diyos at wala nang iba. Mapanibuguhin siya. Kaya nang gigigil ako sa isang mga kagaya ninyo na may mga saltik sa utak. Wala na nga kayong bitaw. Kayo yung Diyos, Espiritu ka. At diba, sabi mo, pupunta ka dito ngayon din. Hinahamong kita. Puntahan mo ako ngayon din dahil ikaw ay nagpapakilalang espiritu, iuuntog ko ang ulo mo. Kung nasa harap lang kita ngayon, diba? I-text mo sa akin yung address mo at pupuntahan kita talaga. Real talk yan. Papakilala ko sa iyo yung kabungulan mo. Diba? Sasabihin mo, pupunta ka ngayon sa harapan ko, na matapang lang ako dahil wala kayo sa harap ko. Subukan yung magpakita sa harapan ko. Papipiliin ko talaga kayo kung anong tsinelas ang ihahampas ko sa bunganga nyo. Spartan o Rambo. Pero ako, magsasabi Rambo na lang kasi mas matigas-tigas. Kayong mga kaya yabang nyo naghamon kayo sa Diyos namin. Yung Diyos namin tunay, kayo peke. Hindi nyo nga kami mamute-mute dito sa TikTok. Hindi nyo nga kami masipa-sipa. Diba? Bakit ako iniiwasan ng inyong Panginoon na si dayuhan? Kasi nga nire-real to ko kayo. Buong puso kong sinasabing scammer at peke talaga kayo. Wala kayong mga bitaw. Kulang na lang sasabihin nyo sa sarili nyo, mga buwang talaga kayo. Mga siraulo, wala talagang bait sa sarili. Kayabang-yabang nyo. Diyos kayo, nire-regla kayo. Diyos kayo, nagpapa-invest kayo. Diyos kayo, scammer kayo. Pambihirang klaseng Diyos yan. Diba? Huwag niyong lukuhin ang sarili nyo. Kabanalan, pero galit na galit ka sa akin. Yan ba ang kabanalang sinasabi mo? Yan ba ang pamumuhay sa kabanalan? Na pupunta ka sa akin at lalamukusin mo ang bibig ko? Diba? Hindi ka ba naman tanga at kalahati? Kayong mga ROG, kahit magsama-sama kayo, hindi kayo uubra sa tunay na Diyos namin. Nawawala yung boses Mga mo. peke kasi kayong mga Diyos, mga wala
kayong bitaw at tapos Oy, thank you. Thank you, host. Yan. Si Kristo noon na hindi kinikilala ng iba na Diyos, inuhuli rin. Sabi, si Raulo din daw siya. Dito sa 3:21 ng Marcos. Nang mabalita nito ng kanyang mga kasambahay, sila ay pumaroon upang kaunin siya. Pagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Yan. Pag hindi nakilala talaga si Kristo, para ma-claim mo na yung pangalan ng iglesia noong unang panahon ng mga iglesia ni Kristo, kailangan may aral ka ni Kristo. O, ano ba yung aral ni Kristo? Kaya tinuturo niya sa mga alagad niya, kasi yung mga alagad niya noong una, tumalikod sa kanya sa 6:66. Marami siyang pinagaling, marami siyang kahit gawin mo, pagalingin mo pa yung mga yan, pagka talagang sa jablo yan, jablo talaga yan, wala ka na magagawa dyan. Sabi mula noon, ay marami sa kanyang mga alagad na ni Kristo to tumalikod at di na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. 69. Naniniwala kami at ngayon ay natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. 70. Sumagot si Jesus, di ba hinirang ko kayong 12? Sa kabila noon, Diablo ang isa sa inyo. Ayan, nakita nyo, yung mga alagad niya tumalikod na. Ano ngayon ang kondisyon ni Kristo sa mga bago niyang alagad? 8:30. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, ito parang si Kristo, para malaman mo yung tunay na pangalan ng iglesia niya. May susundin kang aral. Sabi niya, tunay ngang kayo ay mga alagad ko. Kasi yung mga previous niya na mga alagad, nagtalikuran niyo, pagkainin na pinakain, 4,000, 5,000, kahit pag gawan mo pa ng mga himala itong mga to, pag hindi mananampalataya, wala yan. Makikilala ninyo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may hindi kami naalipin ni Numan. Ayaw din nila magpaalipin ngayon. Paano po masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, memory verse for the day, alipin ng kasalanan ang lahat na nagkakasala. Ang lakas ng loob niyo, puro naman kayo makasalanan. Pareho lang kayo nasa Senado at Kongreso. Salamat, Biorista. Lalatagan pa natin yan na marami. Ayan. So, kanina, itong si Lady May, naghahamon sa tunay na Diyos. Parang si Satanas talaga. Sabi niya, magpatihulog daw yung Diyos namin. At sabay daw sila magpatihulog. Kung sino daw yung mabubuhay, siya daw yung tunay na Diyos. Sabi ng Panginoon, wag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. Sabi niya kay Satanas. So, ayun, para din kay Lady May, do not test your Lord God. Kung subukin ng Panginoon Diyos, dahil siya ay tunay na Diyos. Kaya kayong mga ROG, kung pinoproklama nyo ang sa inyong sarili bilang Diyos, kayo'y naghahamon ng digmaan laban sa may kapal, laban sa totoong Diyos. Wait lang, naglalakad kasi ako. Kaya, ngayon pa lang, pag-isipan nyo yung deklarasyon nyo na kayo'y tunay na Diyos, sapagkat hindi biro ang makipagdigma sa totoong Diyos o kayong mga Diyos-Diyosan. Tong si Logoy, kung ano-anong pinagsasabi, pang Mongoloid. Si Lady May, eto si Lady May, walang utak. Yung mo, inaamon niya ang Diyos, di niya alam ang sinasabi niya. Kaya kung ako sa'yo, Lady May, ngayon pa lang, umatras ka na. Kasi di mo kakayanin kapag gumalaw ang makapangyarihang Ama.
At kung sinasabi nyo na kayo'y na violation ako At kung sinasabi nyo sumusunod kayo sa Panginoon, sabi niya sa Ayan, may violation si Barber. Ayan, salamat. Ano ba naman yan? Wala malang kasustansya ang mga sinasabi ng mga ito. Puro na lang sama ng loob, hinanakit. No? Alam nyo ba, yung mga salitang lumalabas sa bibig nyo, 10 minutes. nagpapakita lamang kung sino kayo. No? Sabi nga, ang nagpaparumi sa tao, yung lumalabas sa bibig niya. Hindi yung pumapasok sa bibig ng tao. No? Yung lumalabas sa bibig ninyo, reflect niyan kung sino kayo. No? Ngayon, yung pagka-Diyos, no, na sinasabi ninyo, no. Sabi nga, kahit nga si Kristo nung nangangaral, wala namang naniniwala sa kanya. Kung may pariseyo noon, may makabagong pariseyo din pala ngayon. At siya nga, kahit siya, niyuyurakan din siya kung ano-ano din ang pinagsasasabi sa kanya. Kasi si Kristo, nagsasalita siya sa talinghaga. Kaya hindi siya maunawaan ng mga pariseyo na ito, ng mga Hudyo na ito. Kaya ang ginagawa ng mga Hudyo na ito, siya ay kung ano-ano din ang sinasabi sa kanya. No? Na mga masasakit ding salita ang natanggap ni Kristo. Kaya para sa akin, sabi ninyo, tunay na Diyos ang inyong sinasampalatayanan. Kung tunay na Diyos ang sinasampalatayanan ninyo, yung bang Diyos nyo nakakapagpalaya sa kasalanan? Kasi ang alam kong tunay na Diyos, hindi siya nagkakasala, siya ay banal at matuwid. So kung tunay na Diyos ang inyong sinasamba, dapat katulad kayo ng inyong tunay na Diyos na sinasamba. Dapat matuwid din kayo, malinis at hindi pinagkakasala. Sapagkat kung ano ang inyong tinutularan, ganun din dapat kayo. Kayo nagiging kawangis ng inyong guro. So dapat, kung tunay na Diyos ang sinasamba ninyo, kawangis at kalarawan kayo ng Diyos ninyo. Ang tanong, kung kayo ay nagkakasala, ay sino talaga ang tunay na Diyos nyo? Dahil ang alam ko, si Kristo, wala yang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Bakit kayo? Bakit kung tunay na Diyos, bakit kayo nagkakasala? So tunay na Diyos ba talaga ang sinasamba ninyo? Sino yan? Sino ang sinasampalatayanan talaga ninyo? Baka ibang Kristo yan. Ang sa amin dito, sinasabi namin sa inyo kung paano lumaya sa kasalanan. Yan ang amin laging ipinapahayag. Yung hindi kayong makondem. Kasi dumaan din kami sa ganyang kalagayan, kaya sinasabi namin sa inyo kung paano din kayo lumaya sa kasalanan. Kasi sumpa yan. Mahirap yan, dalahin sa buhay. Thank you. Hello, hello. Pas muna ako magsalita. Baka masumpa ako ng mga Diyos na ito. Sige. Merong ang paksa. Totoo talaga na ang ROG ay mali ang pagtuturo na walang kasalanan ang kanilang mga membro. Bakit masasabi na nagkakasala dahil sa paglabas sa bibig? Ay hindi yan. Paano naman kami nagkakasala? Ang aming sinasabi ay totoo. Dahil sa paninindigan naming mga Katolismo, sa akin lahat ng tao ay nagkakasala. Hindi galing sa amin, hindi galing sa aming pag-unawa, kundi ayon sa Biblia, Roma 3,
Roma 3:23. Lahat ay nagkasala at kulang ang kaluwalhatian ng Diyos. So, kahit ang unang Kristiyano ay nagkasala, ang nangailangan ng biyaya ng Diyos. Mali ang ideya ng ROG na likas na perpekto ang unang Kristiyano. Dahil ang kaligtasan ay biyaya, hindi pagiging sakdal. Iyon ay kaligtasan at dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, sakramento at mabubuting gawa. So, hindi automatic dahil sa pagiging membro ng unang iglesia o sa pagiging banal. Sa sakramento kasi at magpatuloy na pagsisisi sa mahalaga. Buti pa mga Katolismo sa kumpisal, binyag at Eucharistia ang naglilinis sa pagpapalakas sa kaluluwa. Mali ang turo ng ROG kung nasasabing walang kasalanan kaya hindi kailangan ng sakramento. Sa pagiging banal ay biyaya ng Diyos, hindi protekto sa sarili. Ang banal ay patuloy sa pagsunod at pagtanggap sa biyaya. Yun. Hindi walang kasalanan ang lahat ng oras. Dahil sa ROG sinasabi nagpapakita ng maling impresyon na perpekto ang tao sa kanyang sarili. Yun. Dahil mali talaga ang ganyan. Dahil sa binyag nilinis. Sa binyag ng baptism ay nilinis ng tao original kasalanan sa magiging miyembro ng simbahan. Paglapit ng Diyos pamamagitan ng pananampalataya. Yun. So hindi sabihin kapag ROG ka wala ka ng kasalanan. Kasi pag sinabi mong ikay wala ng kasalanan ay iyong sabi mo Hello. So magbasa tayo no para matuto to si Lidimay. Remember pa yung tanong ko sa iyo Lidimay sa John 8, 'di ba sabi dito? Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano man ang masasabi ninyo, sabi ng mga Pariseo. Itinanong nila ito para subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Patuloy silang pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila ay isa't isa ay umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Hindi na rin kita hatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." So, ito lang yung simple na tanong sa inyo, mga ROG, lalo na kay Lidimay, na kung ikaw pala ay walang kasalanan, ikaw ba ay babato sa tinatawag nating babaeng iyon? Sabi ni Lidimay, hindi ako babato sa aking pagkatao. Pero ito yung question na malaki, Lidimay. Bakit hindi bumato si Kristo? So, ibig palang sabihin, mas mataas ka pa kay Kristo, Lidimay. So naalala mo yung tanong ko na binaba nyo ko sa live ninyo kasi nga hindi nyo kayang sagutin at binabardagol nyo na lang ako. So sana may matutunan kayo dito mga ROG na hindi lahat ng Diyos-Diyosan ay tinatawag nating kapantay ng Diyos. Kasi kung kapantay kayo ng Diyos, ba't hindi bumato ang Diyos? Diba? Ba't hindi siya bumato?
yan yung tunay na Diyos ay hindi bumato. How much more na kayo? Di ba sabi ni Lidimi, babato daw siya. Aba, mas matindi ka pa pala kay Kristo, Lidimi. So sana na may matutunan kayo at sana may matutunan din si Barber King. Oh, salamat. Ayan, kung mapapansin nyo, segundo lang. Lahat ng kumalaban sa akin at sa ROG at kay Yahweh, isa-isa silang nawalan ng boses. Hindi direkta na ayon sa inaasahan ninyo. Sa papaanong paraan tinanggalan sila ng boses. Sapagkat kasinungalingan, kaadhuman ang lahat ng lumalabas sa bibig nila. Ito naman si Jordex, no? Dahil siya ay namumuhay sa laman, hindi niya naunawaan ang aking mga sagot noon. Tama yun, Jordex. Kung sa panahon ngayon na naibigay na sa anak ang paghatol, babatuhin ko yun. Dahil naibigay na. Pero noong panahon ni Kristo, hindi siya naparito upang humatol, kundi para magligtas. Dahil kung babato siya sa panahon na yun, na nasa katauhan pa siya ng pagiging tao, na siyang ituturing na may sala at aakuin ang kasalanan mo, mawawalan ng saysay ang plano ng Diyos ng pagliligtas sa iyo. Kaya nga anong sagot ko? Kung sa pagiging Diyos, babatuhin ko siya. Pero kung sa pagiging tao, hindi. Bakit? Walang sino man ang pwedeng magmalaki. Bakit? Ang tao makasalanan yan. Pero kung sa panahon ngayon na naibigay na ang paghatol sa anak, kanino? Kay Kristo na siyang nananahan sa ROG. Ito na ang panahon ng paghatol. Kaya anong sabi noon ni Kristo? Humayo ka at huwag ka nang muling magkasala. Kung sa panahon ngayon, dahil wala namang nasusulat, ito ay pasubali. Kung sa panahon natin ngayon, muling nagkasala yung tao, may nakaabang sa kanyang paghatol, kamatayan. Dahil ang pangangalon niya ay isang matinding kasalanan na ipinagbabawal ng Diyos. Unawain niyong mga binabasa niyo. Unawain ninyong mabuti. Huwag ninyong ipagmalaki dahil kayo ay kabilang sa inyong iglesia. Lalo na ang Romano Katolika na siyang pumatay sa mga apostol upang pagtakpan ang katotohanan at gawin ninyong negosyo ang relihiyon. Naalis ang tunay ng aral, pumasok ang espiritu ng Satanas sa inyong mga relihiyon. Itinago ninyo, inilihim ninyo ang magandang balita na pinawalang sala na ang lahat dahil sa kamatayan ni Kristo. Sino pang lalaban dyan? At hindi na makakapagsalita kahit kailanman hanggat hindi nagpapahayag ng katotohanan. Hindi direkta, pero darating ang araw, mararanasan nyo yan. Okay, thank you, Biorista. Eto, puntahan natin yung mga aral na mga santo. Santong Pedro, Saint Peter. 4:1 ng unang Pedro. Ito yung unang papa ng Roma. Sabi niya, yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Pagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Yan. Bakit tumatalikod sa pagkakasala ang mga santo? Ano ang sabi ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo at ng mga apostol? Sabi niya, verse 2, sapat na ang panahong pinag-ukulan ng buong panahon sa mga bagay na ito. Ang pinakamimithi ng mga tao, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman, karimari-marim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 4.
Nagtataka nga sila kung bakit di na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya nilalait nila kayo. 5. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Katulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan? Alam na mga santo ang kahihinatnan ng mga makasalanan. Titanungin natin si Apostol Pedro kung anong aabutin itong mga makasalanan na to. Malalaman niyo kung anong pangalan ng unang Kristiyano. Sabi niya, ayan, unang Korinto 6:9. Di ba ninyo alam na ang masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao pala itong mga makasalanan, walang bahagi sa karya ng Diyos. Salamat, Biorista. Bago nyo, may tanong sa ano, 'di ba? Sa John 10. Ang tanong ni Sir Cristo doon, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan na kayo tinatawag na mga Diyos? Ano ba yung mga Diyos na tinutukoy doon? Kasi may question mark yun eh. Kasi yung mga Diyos na yun yung hindi naaunawaan ng mga tao. Kaya nga, marami pa rin nag-claim na Diyos daw sila. Pero, nasa katawang tao pa rin, nananatili pa rin sa laman. Paano yung mga nananatili sa laman? Pagkatalo, debate. Kasi yan yung mga hindi ukol sa langit, kundi ukol sa lupa, sa diablo. Kung sinasabi niyo mga Diyos na kayo, tapos di kayo marunong ng tamang aral kung paano mangaral at magturo, hindi kayo Diyos, hindi kayo mga Diyos. Kasi yung mga Diyos na tinutukoy ni Jesucristo, pinapaalala lang sa mga tao kung ano yung naninirahan sa kanila. Yun yung mga Diyos, hindi yung taong nasa laman. Kasi kung sinasabi niyo mga Diyos kayo, pero nasa laman pa kayo, mahirap paniwalaan yan. Kasi una sa lahat, kung namumuhay kayo sa pakikipagdebate, pakikipagtalo, paninirang puri kasama yan sa mahirap paniwalaan yung mga Diyos kayo. Kasi ang tunay na mga Diyos, yung mga naninirahan sa tao. Ano ba yung mga naninirahan sa tao? Yan yung breath of life. Yan yung sinatawag na mga Diyos. Hindi sila maaring magkasala kasi yan ay galing sa Diyos. Hindi mo yan pwedeng maangkin. Pag namatay ka, kung makasalanan ka, hindi mo yung mababawi. Kung mabuti ka, pwede kang dalhin ng kaluluwa mo ng breath of life. Ililigtas ng breath of life yung kaluluwa mo. Pero kung tatatao ka, nasa laman ka, nakikipagtalo ka, debate, hindi ka marunong mangaral ang tama, hindi ka matatawag na Diyos. Kasi ang mga Diyos na tinutukoy sa kasulatan ay ang mga breath of life. Yan yung pinahiram sa mga tao. Yan yung tunay na mga Diyos. Kaya hindi maaaring sirain nila ang kasulatan at ang kautusan. Kasi yan yung pinapatunay na yan ang tinutukoy na hindi nagkakasala. Kasi yung binhi, yan yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa kasulatan, hindi maaaring sirain ang kasulatan kasi yan yung binhi. Nasa kanila yung binhi ng Diyos, yung breath of life. Bawat hinga natin, nagsasalita yung breath of life sa atin. Nagtuturo ng tamang aral. Pero kung sa mga bibig lang, tapos debate, sumpa-sumpa, mga hinanakit na hindi marunong magturo ng kapayapaan sa bawat isa, paano mo tatawag ng mga Diyos kayo? Kung sa pangangaral nga, hindi kayo marunong, kahit sabihin nyo marunong kayo maglatag ng mga berso, pero sa pakikipagkapatao para sa pagkakaisa sa kapayapaan, hindi kayo marunong, hindi kayo matatawag na mga Diyos. Hi, hello. So nakita nyo na, Diyos talaga pala si Redeem Me. So sino ngayon ang yung bigatin Son of God? Si Redeem Me na ata yung bigatin ngayon. Nangopya na nga lang kayo ng doktrina sa Katoliko, mali-mali.
mali-mali pa kasi basihan daw nila yung 2 Peter chapter 1 verse 4, kinuha nila sa Katoliko. Yung sa Katoliko naman na tinutukoy doon, hindi yun Diyos. Ano yun? Kabanalan, ibig sabihin magpakabanal kayo. Magpakabanal, hindi yun sinabi na maging banal kayo, magpakabanal. Iba yung maging banal kayo sa tinatawag nating magpakabanal. Kasi walang instances na maging banal talaga tayo direkta. So yung may instances dyan yung magpakabanal, patuloy sa pagpapakabanal, hindi yung patuloy sa pagka-Diyos. Ako, Ginoo ko, ano ba yan? Asan ba yung si Daddy Calvi? Pakyatin mo nga yan si Daddy Calvi kasi parang mismatch kung si Lidime yung kausapin natin, mismatch. Kasi si Lidime wala naman to alam sa talata. Si Daddy Calvi, asan yun? Kasi, ako, babato na pala ngayon yung mga Diyos-Diyosan. Tatayo sa kapisanan ng mga Diyos. Ibig sabihin, yung isang Diyos tatayo doon sa kapisanan ng mga Diyos-Diyosan. So ito pala si Lidime pala, Diyos-Diyosan pala to. Tapos may tumayong tunay na Diyos. So ganun pala yung pag-interpret ninyo. Nako, Ginoo ko, matulog na lang kayo kung ganun yung interpretation niya. Ano ibig sabihin? Yung mga Diyos doon na tinatawag, yun yung mga taga-hukom. Sahidrin, kung tatawagin Sahidrin. Yan yung taga-usig, yan yung taga-hukom ng mga Hudyo. Para matuto kayo na. Hindi yung mga Pariseyo sa Sahidrin. So, Sahidrin ka pala, Lidime. So, thank you, Lidime. Thank you. Sana may matutunan kayo. Umanib na sa Katoliko para matuto. Ayan, nabisi ako, no? Ako wala na ako iba pang sasabihin sa inyo. Kung hindi nyo man kami mapaniwalaan na kami mga Diyos, hindi namin yan pinipilit sa inyo. Hindi namin problema na hindi ninyo matanggap ang mga salitang ang ROG ay mga anak ng Diyos at mga Diyos. Problema nyo yan kung paano nyo papatunayan. Kayo, umaakyat kayo sa live namin, pinag-uusapan ninyo kami sa mga platform ninyo, inaalam nyo, paano ba sila naging ROG? Ganito sila. Paano ba sila naging Diyos? So, sino na mo problema? Hindi namin problema at lalong hindi namin trabaho ang magpaliwanag sa inyo. Dahil kami ay isinugo ng Diyos upang ibigay lang ang magandang balita na dapat inyong ikinakatuwa sa iyak. Ay, mali. Tama ba? Naguluhan tuloy ako sa inyo. Kasi talagang nakakagulo sa utak, no? Sakit sa ulo, no? Bakit kayang katulad ni Lady May Dios? Bakit kayang katulad ni Queen Esther Dios? So, laki ng problema nyo, no? Samantalang kami, hindi namin problema yon. Dahil sa bawat pang-aalipusta nyo sa amin, may gantimpalang naghihintay. Dahil ano ang sabi ni Kristo? Pagdadaanan ninyo ang aking mga napagdaanan. Ngunit may nakatalagalagang pabuya sa bawat inyong pagtitiis sa kanila. Kasulat yun. Kaya, nasa inyo na lang. Bahala kayo. Problema na ninyo, paano nyo papatunayan ang aming pagka-Diyos? Di nyo pa ba nakita kanina? Segundo pa lang binibilang. Diba? Kaya naming tanggalin ang internet. Kaya naming
pautal-utalin kayong magsalita hanggat hindi kayo nagsasalita ng katotohanan. Tanggap naman namin eh. Nagkakasala kayo, tanggap naman namin. Kasi ito si Kristo para sa makasalanan, hindi para sa matuwid. Kaya nga kayo ang binibigyan namin ng magandang balita. Hindi yung mga matuwid na dahil alam na ng matuwid na sila ay pinawalang sala na dahil kay Kristo, pero kayo hindi nyo pa rin matanggap. Linalabanan nyo pa rin ang salita ng Diyos. Problema nyo na yan. Babangutin kayo lagi. Bakit si Lady May Dios? Diba? O may mag-aamon na naman. Gusto mo ba mula ngayon wala ka ng internet habang buhay? Sige. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po, ating pamamalian itong mga ito na sila daw may claim na sila daw mga Diyos. Alam nyo, tanggapin nyo na po sa mga puso ninyo yung mga claims nila na sila yung mga Diyos. Bakit po? Meron po ako sa inyong babasahin dito po sa aklat ni Propeta Isaias Kapitulo 14 at ang bersikulo ay 12 patuloy. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking luklukan. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga alulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Pinagpauna na po ng Biblia na merong anghel na makikipantay sa Diyos. So ito po, walang iba kundi si Satanas. Ngayon po, si Satanas, ibig niya makipantay sa Diyos kasi gusto niya ring maging Diyos. Ngayon po, ano ang ginawa niya? Nung siya'y lumagapak sa impyerno dahil sa parusang binigay sa kanya ng Diyos, dinamay niya ang mga tao sa hardin ng Eden. Nung kay Adan at kay Eva, ganito po ang kanyang pandaraya, sabi ng ahas. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ito po yung maling pangako na ibinigay ni Satanas kay Adan at kay Eva, kaya sila nagkasala dahil sila'y dinaya niya na sila'y magiging parang Diyos. Ngayon po, ano naman ang tawag doon sa kanilang ama? Sinasabi nila may ama daw sila ang Diyos. Sabi dito sa 1:8:44, kayo'y nasa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Kaya si Lady May sumpa ng sumpa. Hindi daw magpapasalita, puputulan daw ng internet. Yan po ang ugali ni Satanas na nanunumpa sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Kasi nga itong mga to may claim kagaya ni Satanas na sila'y Diyos daw. Ngayon, bakit sabi nila na sila'y katulad ng kanilang ama? Kasi po sa 2 Corinto 4:4 hanggang 6 ganito po ang sinabi. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito. Meron po pala yon. Meron po palang Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Yun po yun. No? Yun po yung ibig sabihin ng Biblia. Kaya sumusumpa itong mga Diyos-Diyosan na ito. Maraming salamat po. Ayan. Papaliwanag ko lamang doon sa pagka-Diyos. Pag anak ka ng Diyos, anong tawag sa'yo? Diyos. Anong katangian mo? May pagka-Diyos. Pag anak ka ng demonyo, ano ka? Demonyo. At anong katangian meron ka? Makademonyo. Makalaman. Yan yun. Papaano mo tatalunin ang espiritu ng dyablo kung wala kang katangian ng pagka-Diyos? No? Ang Diyos makapangyarihan yan. Bakit nyo binibigyang limita ang kapangyarihan ng Diyos? No. Hindi, parang kayo ang Diyos kayo ang nagjo-Diyos-Diyosan. Alam nyo ba yun? Na kayo, hindi pwedeng, merong hindi nagkakasala.
Bakit kayo ba? Kayo ba ang binago ng Diyos at nasasabi ninyo yan? Kayo ba? Di ba hindi naman kayo? Kaya nga may buhay na patotoo ang isang tao na tunay na binago ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay may kapangyarihan ng Diyos, matatalo mo ang gawa ng dyablo. Paano mo matatalo kung ikaw mismo pinananahanan ng dyablo? At ang katangian na meron ka ay may pagka-dyablo. Alam nyo ba yun? Ngayon, sa amin, ang tumatahan sa amin, ang Espiritu Santo, buhay. Ang tumatahan sa amin, buhay na galing sa Diyos. Kaya, bago kayong magsalita ng kung ano-ano at puro para mga pamamaratang, alamin nyo muna, saliksikin nyo muna, bago kayo magsalita. Paano kaya nila nasasabi yun? Alamin ko rin kaya. Paano kaya nasasabi nila na sila ay hindi nagkakasala? Alamin ko rin kaya. Bakit kayo nagagalit? Bakit kayo umaalipusta? Dahil meron bang binago ng Diyos? Wala bang imposible sa Diyos para ang tao ay baguhin niya? Sa inyo, hindi ba kayo kayang baguhin ng Diyos? Kayo ba ay mananatili na lang sa ganyang kalagayan? Mahirap yan, mga kapatid. Mahirap na nananatili lagi sa kasalanan. Kasi minsan na rin naming naranasan yan, pero kami binago ng Diyos. Kaya nga kami nakakapagpatotoo sa inyo. Kaya nga sinasabi namin kung paano kayo makakalaya sa kasalanan. Pero ano ginagawa nyo sa amin? Inaalipusta ninyo kami. Kung ano-ano sinasabi ninyo sa amin. Sana matuwa kayo, hindi ba pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, natutuwa ka sa achievement ng kapwa mo. Wow, praise the Lord, binago ang taong ito ng Panginoon. Paano kaya nila nagagawa yun? Panginoon, ibigay niyo rin po sa amin yung revelation na meron sila. Ipaunawa mo rin po sa amin kung ano ang meron sa kanila. Aalamin ko rin kaya. Kasi ganun ako eh. Sana ganun din kayo. Salamat. Hello. Thank you sa time, no? Pero di ko talaga diretso ako sa point. Di ko talaga maintindihan ng mga tao dito. Sobrang reklamo sa Roger. Pero paano yung mga pare, di ba? Sabi sa Bible, call no man your father. Bakit mo siya tinawag na father? Ang daming twists and turns sa Bible verses ang gagawin para okay lang tawagin father. Na yung mga apostles, hindi nagpatawag na father paano yung Santo Papa? Vicar of Christ. Alam niyo ba sa Greek, yung Antichristos, hindi lang ibig sabihin kontra ni Christos, kundi in place of. I-search niyo dyan sa Bible makikita niyo ang meaning ng Antichrist ay kasali yung in place of. Harap-harapan na, sinabi ng Santo Papa niyo nga siya yung Antichristo. Holy Father nga So, yung ROJ bawal. Pero yung Santo Papa niyo nga nag-declare siya nga Diyos siya dito sa mundo, okay lang. Kasi mayaman Ito, hindi ito gawa-gawa ko. The Council of Trent, 1545. We define the Apostolic See and the Roman Pontiff had primacy over the whole world. All names in the Scripture apply to Christ, by virtue which is established that he is over the church. All the same names are applied to the Pope. He representative of Christ. He is Jesus Christ himself hidden under the veil of flesh. Ito, further quotes from the Vatican documents, Papa's belief in infallibility. Hindi daw nagkakamali yung infallibility, yung Pope. Paano yung mga Pope ng mga sinungaling? May namatay nga dahil sa grabing orgy niya doon sa Vatican So, sabi dito, he, the Pope, can pronounce sentences and judgment in contradiction to the rights of nation, to the law of God and man. Makapronounce siya. He can free himself to the commands of the apostles. Hindi siya under sa mga apostles. He being their superior, mas superior pa siya sa mga apostles. Yung mga apostles nga,
servant lang daw yun sa kanila eh. Ng mga apostles nagsabi, servant lang din sila. And from the rules of the Old Testament, the Pope has the power to change time, to abrogate laws, and to dispense with all times, even the precepts of Christ. Nakatupad yan, no? Dito sa sinabi sa 2 Thessalonians 2:3, let no man deceive you by any means, for the day shall come except falling away, that the man of sin be revealed, the son of perdition, who Ayun. Well, ganito lang. Address ko lang muna tong Diyos-Diyosa na to. Unahin ko na bago muna si Kuya Friday Cat. Unahin ko tong Diyos-Diyosa na to. First of all, wait lang. Hindi ko ma-flash sa screen ah. Ay nako. Saan na yun? Ang lag. Okay. Eto, first of all, pwede bang alisin yung gods versus you? 1:8 hanggang 10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. Sabi dito, sa 10 pa, kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Hala. Paano na yon mga ROG? Ano sabi dito? Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, future tense pa yan ha, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ay nako. But on the case, okay Kuya Friday Cat, unang-una malaki kang strawman. Hindi yun yung sinasabi na hindi nagkakasala ang Holy Father. Walang sinasabing ganun. Hindi namin sinasabi na hindi nagkakasala ang Santo Papa. Ang sinasabi namin, Kuya Friday Cat, na pagdating sa mga ex-cathedra statement niya, aralin mo yan Kuya Friday Cat para hindi ka mag-strawman. Ang sinasabi namin na pagdating sa ex-cathedra statement o pag-state niya ng mga dogmas ng mga stud ng church, hindi siya pwede magkamali. Bakit? Nasa sa kanya yung keys na binigay ni Kristo kay Pedro. Ano ba yung keys na yon? Yun yung keys na kung saan kapag ano yung ginawa mo dito sa lupa o ilulus or ibabind mo, ganun din sa langit. So if pagdating sa pag-exercise nun, pwede magkamali, papaano kung magkamali si Pedro? Eh di magkakaroon din ng kamalian sa heaven, which is it is not possible. 'Di ba? So isa lang yung magiging conclusion natin. Hindi pwede magkamali si Pedro. Ganun din ang mga naging successors niya, 'di ba? Yung Santo Papa, hindi namin sinasabi na walang mga kasalanan iyan. Sinasabi namin na hindi sila pwede magkamali kapag ine-exercise nila ang kanilang authority, which is yun yung mga ex-cathedra statement. Strawman ka at ito naman yung isa, Diyos-Diyosan. Ay nako. Wala kami sinasabi na double standard ka. Double standard ka kasi kung when it comes to Pope, okay lang. Pero kung ROJ, di pwede. Kuya Friday, wala kaming sinasabi na wala kaming sinasabi na hindi nagkakasala yung What Pope. if ito yung argument ko, yung ROJ din, sila yung sumunod. Oh, di ba? Patunayan nila na sila yung sumunod. Patunayan nila. So what? Patunayan nila. Yung Pope, hindi na yung patunayan kasi bago nga lang may gay orgy dyan sa Vatican eh. Hindi mo ba alam? Hindi ka ba nagbabasa ng balita? Sige, basahin ko. Ano? May gay orgy nangyari sa Vatican. May gay Nasaan po? Orgy? Kuya Friday Cat. Alam yan? Napakamalaking yan Kuya Friday Cat. Nasaan po? Alam mo ba ayaw ng Diyos sa mga sinungaling. Tandaan mo yan. Oh, ito. Ito. Sinungaling daw ako, grabe. Pero yung Pope mo, masinungaling, okay lang. I-search, magkinig kasi kayo sa balita. Sige po. Sige. Wait lang.
Magsinungaling man yung Pope, hindi okay yun. Wala kaming sinasabing ganun. Sige nga, Wala kaming sinasabi na okay lang yung magkasala yung mga Pope. No, hindi okay yun. Clouds of Walang scandal okay na gathered pagkakasala. over Yung sinasabi namin, Vatican after police break up gay orgy. Ha? ano? Wait lang. Naglag. Pamiyado May ko, bayad pala to eh. Maghanap tayo ng walang bayad. taong ito yung binabasa niya. Oh, yan. Ito. Ayan mga Santos. Santos. Yan, police broke up, drug, fuel, Vatican, priest orgy. Anong article yan? Saan ang gagaling yan? Pwede Basahin mo bang natin. ipakita? Hindi, pakita mo, Friday Kung Cat. article ko, hindi pwede. Kita nyo. Monsignor the Pope is reported filming after cops allegedly busted up Vatican. Binabasa ko nga, anong diba? article nga? Anong article? Saan ang gagaling? Saang news Basahin yan ang muna gagaling? natin. Sa grupo to. Hindi pa pala na open mic. Sorry. Hindi pa pala. Hindi ko alam na. Hindi pa pala na open. Police broke up drug fueled Vatican priest orgy. Ano to? Anong site yan? Anong site yan? Mabasa Anong mo? site? Naku po. Anong site? Yan. Pakita mo, Vice. Wait lang, search ko yan. Ano site, oh? Ano Sige na? po, basahin nyo. Tingin din kasi sa balita paminsan-minsan. Sige, basahin nyo. At ito yung sources. Friday Cat, magpalaki ka ng Ano ba? Scripturista, pakilaki mo naman Bakit si ka Friday tumawa? Cat. Para Pakibaba mo, Marami Friday. naman dyan. Pakibaba mo kasi yan, allegations pa lang yan eh. Baba ko. Ayan, no, allegation, no, nakalagay sa ilalim. No? Kung allegation, kung support. Pero kung diretso na. Ano po ang ibig sabihin ng allegation? Ano na ba yan? Convicted? Proven na ba yan? Proven na ba ang allegation? Hindi po, proven na ba pag allegation? Proven na po ba pag allegation, kuya? Ano pong pagkaunawa nyo sa allegation? Siyempre, mayaman Opo, yung ano nga Pope pagkakaunawa binayaran niya sa yung mga media para, Sabihin, yung balita, yan ang accusation, kuya. Yan ang accusation. matahimik. Yan ang accusation, kuya. Kasi ang binasa mo lang yung title. Accusation kung Pope. Basahin natin. Allegation pa lang yan. As first reported by Fato, may pangalan Eh, kuya, pag allegation... Basahin natin. Relax. Police raided apartment after the neighbors complained of odd behavior and the comings and going of the people department. Once the home, they reportedly found a drug-fueled gay orgy. The Italian newspaper reported that the Pope, alam ng Pope, nagalit siya eh. Hindi naman, mali naman yung Pope, magalit nga, hindi totoong balita. Was infuriated upon the hearing of the broken up orgy. O tapos po, The organization designing was a 50-year-old aide to the Cardinal Francisco Coco Palmero, the president of many congregations including Pontifical Council of Legislative Texts, named Luigi Capuzzi. Complementary sa heavy hitter